So, customization. Mhm. Customization. Adjust Bootstrap to fit your project's needs. Customize the default style for a unique look and feel. So, ang Bootstrap, pwede natin siyang ma-customize na pwede natin mapalitan yung mga default design niya. So, ang unang customization ay override Bootstrap CSS with your own styles. So, kung makikita natin dito, ito yung default design. Ang override ay ang paggamit ng CSS. So, pwede natin siyang palitan gamit ng CSS. Tawagin natin yung button na kulay na ay primary. Palitan natin ng background color. So, kapag tinignan natin siya, papalitan ng kulay niya na maroon. Ganoon rin kapag hinover, pwede natin rin palitan na rin yan. So, kapag hinover natin, yan. Ganoon rin sa card. Pwede natin palitan ng so, ayan. Ganyan lang mag-override. Ang next naman natin ay Bootstrap 5 Plus allows custom themes using CSS variable designs. At yung mga katulad nito, ito ulit yung default design natin. So, ang themes ay yung theme ng mismong website natin. Paggamit to, pwede natin palitan yung Bootstrap body background. Color sabihin natin orange. Yan, tapos pwede rin natin palitan yung this color which is yung text. Sabihin natin white. So, ayan. So, kapag nilagay natin dito ang BS, body, primary. So, gawin natin siyang green. Kung makikita nyo, hindi siya mapapalitan. Bakit? Bakit itong dalawa napalitan tapos itong primary na to hindi? Kasi ang Bootstrap 5.3 Plus ay ginagamit niya sa dalawang ito ay CSS pa rin. CS sa core niya, CSS pa rin ang gamit na ito. Kapag titignan natin yan, ang gamit pa rin ay CSS. Sabay dito sa primary, ang gamit dito ay SCSS. Kaya kung makikita nyo, hindi natin siya mapapalitan. So, kung gusto natin magamit yan, i-override na lang natin. That, done. Ayan. So, ang pangatlong customization ay can integrate with SAS for advanced customization. Ang paggamit ng SACSS ay pwede rin natin siyang gamitin para sa Bootstrap. So, kapag
tinawag natin yung primary kanina. So, gawin natin green. Automatic na siyang mapapalitan kasi ang ginagamit nga ng Bootstrap na kagaya na sinabi ko kanina ay SACSS rin halos lahat sa lahat ng mga class nila. So, pwede rin natin dito mapalitan yung iba't ibang kulay nila. Tulad ng secondary. Ang secondary ay gray. So, palitan natin siya. Gawin natin siyang blue. Ganyan rin ang danger. Ang pagkakaalam ko ang danger ay red. So, palitan natin siya ng yellow. So, kapag in-apply natin yun sa mga button, secondary danger, kung makikita niya ma-apply yung kinalagay nating design. So, kapag kina-comment out natin yan, makikita natin yung default design nila. Ayan. So, bakit nga ba siya advanced kapag ginamit natin ang SASS? Kasi nga, ang SASS ay mas malawak kaysa sa CSS. Gaya ng sinabi ng reporter ng nakaraan, pwede tayo gumamit dito ng mga function, yung paggamit ng mixin, yung pwede kang mag-nest sa loob net. Ito, pwede ka rin gumamit ng selector sa loob ng selector. So, ang susunod naman natin ay ang best practices. So, don't overuse utility classes. Combine with custom CSS when needed. So, kung makikita nyo dito, sa isang class, gumamit siya ng sobrang daming utility class. So, ano ba ang ano yan? Bakit siya naging bad approach? Hard to maintain, messy and clutter. Ayun nga, sabi ko magulo. Sobrang haba pa. Hindi naman siya mabasa. Ang hirap na basahin. Just limited scalability, meaning kung gusto natin gamitin tong design na to, hindi natin siya pwedeng gamitin na paulit-ulit. Ibig sabihin, nagtatype pa natin siya ulit ng ganito, paulit-ulit natin yung gagawin. So, kaysa yun, ang best approach natin ay gumawa ng custom class design. Bakit siya naging better approach? Ayun nga, malinis. Reusable, kasi pwede natin gamitin tong class na to sa iba't ibang pwede natin pag-applyan yan kung gusto natin at easier to decide to update kasi nga isa lang yung gagalawin natin para ma-update sa lahat. So, ang susunod ay use grid system properly. Avoid too many nested rows. So, kung makikita niyo dito, ang nasobra na siya sa nested. So, bakit? Bad approach, hard to read and maintain, unnecessary complexity, and potential layout issues. Bakit siya naging potential layout issues? Kasi sa pagka-over-nested natin ay pwede na siyang masira yung responsiveness nito. Tapos mahirap siyang kontrolin, pati yung design niya mahirap kontrolin. So, ang best approach natin ay paggamit ng grid system ng Bootstrap. Bakit siya naging best approach? Kasi dito kung makikita nyo, malinis, responsive by default. Sa lahat ng design ng Bootstrap ay responsive na sila. So, wala na kayong kailangan na pwedeng gawin. Depende sa inyo kung may mga gusto kayong palitan, pero responsive by default ang Bootstrap at scalable and flexible. So, ayun nga, pwede nyo tawagin na lang to ng yung mga class nila ng paulit-ulit at automatic na silang mag-adjust. So, ang pangatlo ay always test responsiveness. So, bakit siya naging sama sa batch approach? Yung hindi natin pag-testing sa mga different screen sizes,
fixed na paggamit ng mga fixed na CSS, widths na CSS, tapos yung ignoring responsibilities. Ang best approach natin dyan ay yung paggamit ng grid system ng Bootstrap. Ayan, kung makikita nyo dito, use responsive grid classes. Tapos, test in browser and DevTools. Avoid fixed dimension and flexible spacing. Bakit siya naging kasali kasi? Ang mga user natin ay hindi lang naman sa desktop lagi nagamit. Pwede rin silang mga galing sa cellphone, tablets, laptops, or mga iba't ibang klase ng screen sizes. Ayun lang. Maraming salamat.